Huwag kang mag-alala, she will sign it. Sa tingin mo ba may iba pa siyang pupuntahan? Ang boses na yon, pamilyar at malambing pa rin sa pandinig, ay tumagos sa aking dibdib na parang isang malamig na patalim. Boses yon ni Rafael, ang aking asawa. Nakatayo ako sa likod lamang ng isang malaking haliging marmol, hindi nakikita, ngunit sapat ang lapit upang marinig ang bawat kataga. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang maliit na baso ng tubig. Kukunin ko sana siya para paalalahanan na uminom bago ang kanyang talumpati. Isang maliit na ritual na ginagawa namin sa loob ng 10 taon. Ngunit sa isang iglap, ang simpleng baso ng tubig ay tila naging singbigat ng buong mundo. Ang aking mga daliri, na ilang sandali lang ang nakalipas, ay maingat na nag-aayos ng gusot sa kanyang mamahaling Amerikana, ay ngayon ay naninigas sa paligid ng baso. Napatingin ako sa aking mga kamay, bahagyang magaspang dahil sa walang katapusang paglalaba at paghahanda ng kanyang mga paboritong pagkain, may maliliit na peklat mula sa mga talsik ng mantika. Ang mga kamay na ito na itinuring kong simbolo ng aking pagmamahal at pag-aalaga ay tila isinusumpa ngayon ng mismong taong pinag-aalayan ko ng lahat. Gumuho ang lahat sa loob ko. Hindi ito isang marahas na pagsabog, kundi isang tahimik na pagbitak na nagsimula sa kaibuturan ng aking puso at dahan-dahang gumapang palabas na nag-iwan ng matinding panlalamig sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Sa 10 taon na ipinunlak ko sa hardin ng pagsasama namin, bakit ngayon ang aanihin ko pala ay mga tinik ng pagtataksil? At ngayon, isang malugod na palakpakan para sa aking pinakamamahal na anak, ang taong nagbibigay karangalan sa pangalan ng ating pamilya, Rafael Lucero. Ang tinig ni Doña Teresa, ang aking biyenan, ay pumailan lang sa buong hall, puno ng pagmamalaki. Nabalik lamang ang aking diwa nang magsimula ang masigabong palakpakan. Mabilis kong ibinaba ang baso ng tubig sa isang mesang hindi nakikita at pilit nang ngumiti. Isinuot ang maskara ng perpektong asawa na matagal ko nang ginagampanan. Naglakad si Rafael papunta sa entablado. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Bawat hakbang niya ay sinusundan ng mga mapupuring mata ng mga bisita sa ika-40 anibersaryo ng kasal ng kanyang mga magulang. Tumayo ako sa gilid, sa aking karaniwang pwesto. Kalahating hakbang sa likod, sa anino ng kanyang tagumpay, iyon ang mundo ko. Ang maging ang kanyang sandalan, ang kanyang taga-ayos ng kurbata, ang kanyang tahimik na taga-suporta. At sa loob ng 10 taon, iyon ang aking kaligayahan. Sinimulan niya ang kanyang talumpati sa Tagalog, ang kanyang mga salita ay hinabi ng may kahusayan, puno ng pagmamahal para sa kanyang mga magulang. Pinanood ko siya at sa isang saglit, ang sakit na naramdaman ko kanina ay tila isang masamang panaginip lamang. Baka nagkamali lang ako ng dinig. Baka hindi para sa akin ang mga salitang iyon. Ngunit pagkatapos, nagbago ang lahat. Huminga siya ng malalim at nang muli siyang magsalita. Ito ay sa wikang Dutch, isang lengguwahe na buong akala niya ay hindi ko kailanman maiintindihan. Goedenavond, mijn gewaardeerde collega's en vrienden. Nagsimula siya, isang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang tinitingnan ang mga dayuhang kasosyo sa negosyo. Magandang gabi, aking mga iginagalang na kasamahan at kaibigan. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Nagpatuloy siya. Vanavond weer ik niet alleen de liefde van mijn ouders, maar ook het begin van een nieuwe toekomst. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa isang direksyon sa gitna ng mga panauhin. Ngayong gabi, hindi ko lamang ipinagdiriwang ang pagmamahala ng aking mga magulang, kundi pati na rin ang simula ng isang bagong kinabukasan. Sinundan ko ang kanyang tingin. At doon, nakita ko siya. Si Ilse Van Doren. Maganda, bata, at nakatayo ng may pagmamalaki.
Nakangiti siya kay Rafael at ang isang kamay niya ay marahang nakapatong sa kanyang tiyan. Iyon ang ikalawang patalim. Mas malalim, mas masakit. Hindi pa siya tapos. Tumingin siya sa aking direksyon, walang bakas ng pagmamahal sa kanyang mga mata, tanging malamig na pagwawalang bahala. At binitawan niya ang mga salitang tuluyang pumatay sa aking kaluluwa. Ikla at mein komfortable verleden achter me, harhanden. Sie sein als Schurpapier, ik walker van als me aanraakt. Iwanan ko na ang aking komportableng nakaraan, ang kanyang mga kamay, para itong papel de liha. Nandidiri ako kapag hinahawakan niya ako. Narinig ko ang mahihinang tawanan mula sa grupo ng mga dayuhan, isang biro. Para sa kanila, isa lamang itong biro. Para sa akin, iyon ang hatol ng kamatayan sa aking pagkatao. Hindi ako umiyak, hindi ako gumalaw. Isang kakaibang panlalamig ang bumalot sa akin. Isang kalinawan na ipinanganak mula sa pinakamatinding sakit. Dahan-dahan, kinuha ko ang aking telepono mula sa aking maliit na pitaka. Sa ilalim ng mesa, habang ang lahat ay nakikinig sa kasinungalingan, pinindot ko ang isang pindutan. Record. Ang bawat salita, bawat tawa, bawat sandali ng aking kahihiyan ay itinatago na ngayon sa isang maliit na digital na aparato. Hindi ito luha, ito ay ebidensya. Ang pag-uwi namin ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Sa loob ng sasakyan, hindi niya ako tinapunan ng kahit isang sulyap. Sumisipol pa siya ng isang masayang himig na para bang wala siyang ginawang masama. Ako naman ay nakatingin lamang sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na dumadaan na parang mga lumabong mantsa. Ang kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa aking telepono sa loob ng aking pitaka. Iyon na lamang ang tanging bagay na totoo sa gabing iyon. Pagdating namin sa bahay na minsan kong tinawag na tahanan, nauna siyang bumaba. Pagpasok ko sa pinto, nakita ko siyang nakatayo sa tabi ng aming mamahaling mesa na gawa sa mahogany. May inihagis siya sa ibabaw nito. Isang folder. "Pirmahan mo?" sabi niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Ang mga salita ay lumabo sa aking paningin, ngunit dalawa ang malinaw na malinaw. Petition for annulment. At sa ilalim, isang sugnay na nagsasabing isinusuko ko ang lahat ng karapatan sa aming mga ari-arian at ang pinakamasaklap sa lahat, ang nag-iisang kustodya ng aming anak na si Leo. Ang salitang hindi ay lumabas sa aking bibig na walang pag-aalinlangan. Isang salitang binuo ng 10 taon ng pag-ibig para sa aking anak at pinatigas ng isang gabing puno ng kataksilan. Hindi ako pipirma. Hindi ko isusuko ang anak ko. Tumingin sa akin si Rafael, hindi makapaniwala, na para bang isang kasangkapan sa bahay ang bigla na lang nagsalita. Ang kasorpresa sa kanyang muka ay agad na napalitan ng inis. Magsasalita na sana siya ng isang boses na mas malamig pa kaysa sa kanya ang pumutol sa tensyon. Walang saysay ang pakikipagtalo sa kanya, Rafael, si Doña Teresa. Nakatayo siya sa may pasilyo, ang kanyang postura ay perpekto, ang kanyang muka ay isang maskara ng maharlikang pagkasuklam. Hindi ko man lang namalayan ang kanyang pagdating. Tumingin siya sa akin, hindi bilang isang manugang, kundi bilang isang mantsa sa malinis na pangalan ng kanilang pamilya. "Amara," sabi niya, "ang bawat pantig ay matigas at may bigat. Tapos na ang papel mo dito. Isa kang kahihiyan. Umalis ka na." Ang hangin sa aking dibdib ay tila naubos. Pero, si Leo po, ang anak ko. Ang batang iyan ay isang lusero. Sagot niya, walang bahid ng emosyon. Mananatili siya sa tahanan kung saan siya nararapat. Ikaw, umalis ka. Dalhin mo lang ang mga bagay na sayo talaga. Ang paraan ng pagkakasabi niya, sa huling 2 salita,
ay isang sampal na mas masakit pa kaysa sa pisikal na pananakit. Ipinapahiwatig niyang walang anuman sa bahay na yon, kahit ang aking pagiging ina, ang tunay na sa akin. Walang nagawa ang aking mga luha. Ang desisyon ay pinal na. Tinalikuran ko sila. Ang aking mga paa ay tila may sariling isip na nagdala sa akin paakyat sa hagdanan, patungo sa silid ng nag-iisang dahilan kung bakit ako lumalaban. Natagpuan ko si Leo, ang aking munting anghel na mahimbing na natutulog. Sa pagkakataong yon, sa katahimikan ng kanyang silid, bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Ang bawat patak ay isang pangakong babalikan ko siya. Hinagkan ko ang kanyang noo, maingat na hindi siya magising. Mula sa ilalim ng kama, kinuha ko ang isang luma at nagkagasgas ng maleta. Ang parehong maleta na dala ko noong una akong pumasok sa bahay na ito. Puno ng pangarap. Ngayon, pupunuin ko ito ng mga basag na piraso ng mga pangarap na yon. Inilagay ko ang kanyang mga damit, ang kanyang mga gamot para sa hika, at ang isang maliit na kumot na may amoy ko pa. Sa lahat ng mamahaling laruan sa silid, isang bagay lang ang kinuha ko. Isang luma at halos kalbo ng teddy bear. Ito ang unang regalong binili ko para sa kanya gamit ang sarili kong naipon. Bago pa man kami ikasal ni Rafael, ito ang sa amin talaga. Habang pababa ako ng hagdan, pasan ng baul ng aming mga wasak na pangarap, nakita ko si Doña Teresa na nag-aabang. Sa isang kilos na nakasanayan na itinuro ng aking yumaong ina, dinala ko ang kanyang kamay sa aking noo para magmano. Ngunit hinila niya ito, pabalik na parang napaso, puno ng pandidiri. Iyon na ang huling patunay. Para sa kanila, hindi na ako bahagi ng pamilya. Isa na lamang akong basura na kailangang itapon. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa akin. Niyakap ko ng mahigpit si Leo habang sumakay kami sa isang taxi, walang tiyak na patutunguhan. Tanging isang pangalan ang pumasok sa isip ko. Ang bahay ni Tita Lorna, kapatid ng aking ina, ay maliit at masikip. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay sumalubong sa amin. Sinalubong niya kami ng mga yakap at salitang puno ng awa. Kawawa ka naman, anak. Walang puso ang mga taong yon. Ngunit habang niyayakap niya ako, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin, kundi sa nag-iisang designer bag na nadala ko. Isang regalo mula kay Rafael nung mga panahong masaya pa kami. Sa isang iglap, isang kaba ang gumapang sa aking dibdib. Inilatag niya ang isang manipis na kutsyon sa sahig ng kanyang maliit na sala. Dito muna kayo pansamantala. Pasensya na sa abala. Habang pinapatulog ko si Leo sa aming pansamantalang higaan, lumapit si Tita Lorna. May hawak na isang tasa ng mainit na tsa. Alam mo, Amara, mahina niyang sabi, ang mga alahas, para lang yan sa mga panahong masagana. Sa panahon ng kagipitan, kailangan nating maging praktikal. Baka dapat mong isanla muna iyang singsing mo para may magamit kayo sa mga susunod na araw. Ang tingin ko ay napunta sa wedding ring na nasa aking daliri. Ang simbolo ng 10 taon ng aking buhay, ng aking mga sakripisyo, ng aking pag-ibig. Ngayon, ito na lang ang natitirang halaga na mayroon ako. Dinala ako ng aking mga paa sa isang pamilyar na sanglaan sa kanto. Ang salaming bintana nito ay puno ng mga alahas na may kanya-kanyang kwento ng pangangailangan. Sa loob, ang hangin ay siksik sa amoy ng metal at mga pangarap na isinuko. Inilabas ko ang aking singsing at ipinatong sa ibabaw ng babasaging escaparate. Kumislap ito sa ilalim ng mapusyaw na ilaw, isang maliit na bituin mula sa isang malayong galaksya kung saan ako ay minsan naging masaya. Tiningnan ito ng matandang babae sa likod ng rehas, pagkatapos ay sa akin. Sigurado ka, Hija? Umiling ako.
At kasabay ng pag-iling ko ay ang pagbawi sa singsing. Hindi ko kaya. Ang singsing na ito ay hindi na simbolo ng pag-ibig. Isa itong sumpa at isa itong pangako. Isang pangako sa aking sarili na ang sakit na nakapaloob sa gintong ito ang magiging gatong sa aking pagbangon. Isinuksok ko ito sa pinakalihim na bulsa ng aking pitaka at tinalikuran ang lugar na yon. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng pagod at pagtanggi. Sinubukan kong maghanap ng trabaho, ngunit ang aking diploma sa fine arts ay tila isang piraso lamang ng lumang papel sa isang mundong naghahanap ng karanasan sa opisina. Kaya't tinanggap ko ang lahat. Naglaba ako ng mga damit para sa mga kapitbahay hanggang sa halos magasgas ang balat sa aking mga kamay. Naglinis ako ng mga bahay, tinitiis ang sakit ng likod at ang amoy ng klorin na kumakapit sa aking buhok. Bawat sentimong kinikita ko ay iniipon ko para sa gatas at pagkain ni Leo. Ngunit tila mayroon akong kasamang anay sa aking munting ipon, si Tita Lorna. Laging may biglaang bayarin sa kuryente, laging may di inaasahang sakit ng ngipin, laging may pautang na hindi na naibabalik. Ang kanyang mga salita ay puno ng awa, ngunit ang kanyang mga kamay ay laging nakalahad. At ako, dahil sa utang na loob at sa kawalan ng ibang masisilungan, ay walang magawa kundi ang magbigay. Ang pinakakinatatakutan ko ay dumating isang gabing malamig at mahalumigmig. Ang walang tigil na ulan ay nagpabasa sa mga dingding ng bahay ni Tita Lorna at ang amoy amag sa aming tinutulugang kwarto ay lalong tumapang. Nagising ako sa isang tunog na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa aking katawan. Isang mahinang pagsipol, si Leo. Nakatagilid siya sa kutsyon. Ang kanyang munting dibdib ay hirap na tumataas at bumababa. Ang bawat paghinga niya ay isang pakikibaka. Hika. Ang kanyang hika ay umaatake. Binuhat ko siya, ang kanyang katawan ay nanginginig. Sa gitna ng gabi, dinala ko siya sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Ang aking puso ay dumadagundong sa bawat hakbang. Sa ilalim ng malupit na puting ilaw ng emergency room, kinumpirma ng doktor ang aking hinala. Binigyan niya ako ng isang reseta. Kailangan niya ito agad. At iwasan niyo ang mga lugar na maalikabok at mahalumigmig. Ang mga salitang iyon ay parang mga suntok. Tiningnan ko ang listahan ng mga gamot. Ang presyo ay tila isang bundok na hindi ko kayang akyatin. Sa desperasyon, nilunok ko ang aking orgulyo at tinawagan ang numero ni Rafael 1 beses, 2 beses. Sa ikatlong subok, sinagot niya. Ano? Malamig niyang tanong. Si Leo, nanginginig kong sabi. Inatake ng hika. Nasa ospital kami. Kailangan ko ng pera para sa gamot niya, Rafael. Parang awa mo na. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos, isang tawang walang kasing lupit. Problema mo na yan, Amara. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay mas malakas pa sa isang pagsabog. Sinubukan kong tumawag muli. Ngunit isang boses mula sa makina na ang sumagot. The number you have dialed is currently unavailable. Hinarang niya ako. Hinarang niya ang sarili niyang anak mula sa tulong. Ngunit may isang pag-asa pa. Ang supplementary card na nakapangalan sa akin. Nanginginig ang aking mga kamay habang iniaabot ko ito sa parmasya. Ipinasok ito ng parmasyutiko sa makina. Naghintay at pagkatapos, isang salita sa maliit na screen ang bumasag sa natitirang pag-asa ko. Declined. Pasensya na po, ma'am, sabi ng babae. Wala na pong laman. O baka na-block na po. Nakatayo ako roon, sa gitna ng abalang pasilyo ng ospital, yakap-yakap ang aking anak, nahirap huminga. Ang mga tunog sa paligid ko ay unti-unting humina. Ang lahat ng lakas sa aking katawan ay tila sinipsip palabas. Ito na yon. Ito na ang dulo. Ang pader na hindi ko na kayang lampasan. Habang nakaupo sa isang malamig na upuang metal,
Hinihipa ng maliliit at nanlalamig na kamay ni Leo para mainitan, kinakanta ko ng paulit-ulit ang isang lumang oyayi. Walang luha, tanging isang nakakabinging kahungkagan. Sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono sa aking bulsa. Marahil ay isang paalala lamang na kailangan ko nang magbayad ng bill. Binaliwala ko ito, ngunit nag-vibrate itong muli. Nang may pag-aatubili, kinuha ko ito. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi pamilyar. Amara, si Sofia to. Ang pangalang Sofia ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong silid sa aking isipan. Isang silid na puno ng mga alaala mula sa isang buhay na tila pag-aari ng ibang tao. Si Sofia, ang aking matalik na kaibigan sa kolehiyo, ang pinakamatalino sa aming klase sa abogasya bago ako huminto para pakasalan si Rafael. Ang aming komunikasyon ay unti-unting naputol, hindi dahil sa isang away, kundi dahil sa dahan-dahang paglamon sa akin ng mundo ni Rafael, isang mundong walang lugar para sa mga lumang kaibigan na nakakakilala sa tunay kong pagkatao. Kasunod ng unang mensahe ay isa pa. Nasa St. Luke's ako. May kliyente. Narinig ko sa isang dating professor natin ang nangyari. Nasaan ka? Ang aking mga daliri na halos manhid na sa lamig at pagod ay tila nagkaroon ng sariling buhay. Nagtipa sila ng isang simpleng sagot, isang desperadong SOS mula sa isang barkong palubog. Public hospital, malapit sa amin. Wala pang 20 minuto, isang pamilyar na mukha ang lumitaw mula sa magulong karamihan sa emergency room. Si Sofia ay hindi gaanong nagbago. Ang kanyang buhok ay mas maikli at mas elegante. Ang kanyang suot ay isang matikas na business suit. Ngunit ang kanyang mga mata ay pareho pa rin. Matalas, matalino, at ngayon, puno ng nag-aalalang pagtingin. Walang palitan ng mahahabang paliwanag. Tiningnan niya si Leo na bahagyang nahihirapan pa ring huminga. Tiningnan niya ang hawak kong reseta at pagkatapos, tiningnan niya ang aking pagod at namumutlang mukha. Halika, sabi lang niya. Hinawakan niya ang aking braso at sa pagkakataong yon, pakiramdam ko ay isang sundalong sugatan ang inaalalayan ng kanyang kasama papalayo sa gitna ng labanan. Ipinakita niya sa akin ang kanyang ID bilang abogado. Kinausap ang mga nurse at sa isang iglap, ang mga bagay na tila imposible para sa akin ay naging posible. Ipinroseso niya ang paglipat ni Leo sa St. Luke's kung saan siya nagtatrabaho gamit ang sarili niyang account. Sa loob ng isang pribadong silid, habang si Leo ay mahimbing nang natutulog sa isang malinis na kama na may nakakabit na nebulizer. Sa wakas, ay nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. Inabutan niya ako ng isang mainit na tasa ng kape. Inubos ko ang lahat ng savings ko, Sofia. Pag-amin ko, ang aking boses ay paos. Ang bawat sentimo, kinuha nila, pati ang perang pampagamot sa anak ko. Tumango si Sofia, ang kanyang mukha ay seryoso. Iyon ang karaniwang ginagawa ng mga duwag, Amara. Tinatanggalan nila ng kapangyarihan ang kanilang mga biktima sa aspetong pinansyal para hindi sila makalaban. Hindi ko alam ang gagawin ko, sabi ko. At sa wakas, ang pader na aking itinayo ay nagsimulang gumuho. Ang mga luha ay muling dumaloy. Gusto niyang kunin si Leo. Wala akong trabaho, wala akong pera. Paano ako lalaban? Hinayaan niya akong umiyak. Hindi niya ako sinabihan na magpakatatag. Hinayaan niya lang akong ilabas ang lahat. Nang medyo humupa na ako, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag na parang bakal. Una, kailangan mong malaman na hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Kasama mo ako. Kinuha niya ang isang pen at isang maliit na notebook mula sa kanyang bag. Pangalawa, itigil mo ang pag-iisip na ikaw ay isang biktima. Simula ngayon, isa kang kliyente.
at ang kliyente ko ay kailangang maging matalino at maparaan. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Amara, mayroon ka bang kahit anong ebidensya? Kahit anong maliit na bagay na magpapatunay sa kanyang pang-aabuso o pagtataksil? Bigla, ang imahe ng aking telepono ay pumasok sa aking isipan. Ang recording, ang mga salitang Dutch. Meron, sabi ko, ang isang bagong kislap ng pag-asa ang nagsimulang sumibol sa aking dibdib. Meron akong isang bagay. Ngumiti si Sofia. Hindi ito isang ngiti ng awa, kundi isang nangiti ng isang general na nakakita ng siwang sa baluti ng kalaban. Good, sabi niya. Dahil hindi tayo lalaban para lang sa kustodya ni Leo. Lalaban tayo para bawiin ang lahat ng kinuha niya sa'yo. Bawat sentimo, bawat patak ng dignidad. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay mainit at matatag. Oras na para ipakita sa kanila kung ano ang kayang gawin ng isang ina na tinapakan nila. Oras na para itayo ang unang bato. Sa isang tahimik na sulok ng coffee shop ng ospital, sa pagitan ng amoy ng kape at antiseptiko, inilatag ko ang aking sandata, ang aking telepono. Sa isang pindot, ang espasyo sa pagitan namin ni Sofia ay napuno ng boses ni Rafael, malinaw at malupit, habang binibigkas niya ang mga salitang Dutch na sumira sa aking mundo. Habang tumutugtog ang recording, muli kong naramdaman ang lamig ng gabing iyon. Ngunit ngayon, hindi na ito ang lamig ng pagkabigla, kundi ang lamig ng determination. Nakinig si Sofia ng walang kibo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa telepono na para bang iyon ang mismong akusado sa isang korte. Nang matapos ang recording, huminga siya ng malalim. Malinaw na malinaw, sabi niya. Emotional at psychological abuse, public humiliation, malinaw din ang pag-amin niya sa relasyon nila ni Ilse. Pero tumingin siya sa akin. Sa korte, maaring sabihin ng kampo niya na ito ay isang pribadong pag-uusap lamang na kinuha mo ng walang pahintulot. Gagamitin nila ito laban sa iyo. Isang pamilyar na bigat ang muling gumapang sa aking dibdib. Ibig sabihin, wala itong silbi? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Sofia ni. Hindi ko sinabing wala itong silbi. Sinabi ko lang na hindi natin ito ihahain sa korte. Sa ngayon, ang digmaang ito, Amara, ay hindi lamang pinapanalo sa loob ng korte. Madalas, ang unang laban ay nangyayari sa isipan ng kalaban. Kinuha niya ang isang tissue at nagsimulang gumuhit dito. Ito si Rafael. Sabi niya, gumuhit ng isang bilog. Malakas, arogante. At ito naman, gumuhit siya ng isa pang bilog sa tabi nito, ay si Doña Teresa ang reyna, ang totoong kapangyarihan sa likod ng trono. Si Rafael ay takot sa iisang bagay lamang, ang mawala ang respeto at suporta ng kanyang ina. At si Doña Teresa ay takot din sa iisang bagay, ang hiya, ang kahihiyan. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa talino. Hindi natin titirahin ang hari, titirahin natin ang reyna. Ang plano ay simple, ngunit puno ng kamandag. Gagawa kami ng isang bagong email address, isang hindi matutunton na pangalan. Mula roon, ipapadala namin ang recording, hindi kay Rafael, kundi kay Doña Teresa. Walang mensahe, walang palanan, walang paliwanag. Tanging ang audio file lamang. Sa aming pagbabalik sa silid ng ospital, habang mahimbing na natutulog si Leo, ginawa namin ang aming unang hakbang. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang tinatype ko ang email address ni Doña Teresa. Isang address na kabisado ko dahil sa daan-daang beses na pagpapadala ng mga family picture. Ang subject ng email, isang pagbati para sa iyong anibersaryo. Ikinabit ko ang audio file. Huminga ako ng malalim. Sa isang iglap, nag-atubili ako. Ito na. Sa sandaling pindutin ko ang send. Wala nang balikan.
Ngunit pagkatapos ay nakita ko ang aking anak. Ang kanyang paghinga ay payapa na dahil sa gamot na binili mula sa kabutihan ng iba. Naalala ko ang lamig ng sahig sa bahay ni Tita Lorna, ang pandidiri sa mga mata ni Doña Teresa, ang tawa ni Rafael. Pinindot ko ang send. Naramdaman ko ang mahinang pag-click ng mousepad sa ilalim ng aking daliri. Iyon na. Ang unang bato ay naibato na. Ang mga sumunod na oras ay dumaan na parang isang panaginip. Bawat tunog ng telepono ko ay nagpapakaba sa akin. Nakaupo lang ako sa tabi ni Leo. Pinapanood ang regular na pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Ngunit ang isip ko ay nasa malaking mansyon ng mga Lucero. Iniisip ang eksaktong sandali kung kailan bubuksan ni Doña Teresa ang kanyang email. At pagkatapos, dumating ito. Isang tawag. Ngunit hindi mula kay Doña Teresa, mula kay Rafael. Sinagot ko ito at inilagay sa loudspeaker para marinig ni Sofia. Hindi hello ang kanyang sinabi, kundi isang sigaw na puno ng galit at gulat. Anong ginawa mo? Anong ipinadala mo kay Mommy? Pinagpraktisan namin ito ni Sofia. Pikit mata kong sinabi ang aming napag-usapan. Ang aking boses ay puno ng pinilit na pagkagulat at kawalang malay. Rafael, hindi ko alam ang sinasabi mo. Nasa ospital ako kasama ang anak mo. Huwag kang magmaang-maangan, Amara. Alam kong ikaw ito. Sisirain mo kami. Rafael, nag-aalala ako sa'yo. Ano bang nangyayari? Patuloy ko. Ang kanyang mga pagmumura sa kabilang linya ay musika sa aking pandinig. Wala siyang patunay. Tanging hinala lamang. Ang binhi ng pagdududa at paranoia ay matagumpay na naitanim. Bago pa siya makapagbanta pa, isa pang tunog ang narinig mula sa aking telepono. Isang text message, isang abiso mula sa bangko. Credit confirmation, 50,000 piso has been deposited to your account. Ipinakita ko ang screen kay Sofia. Ngumiti siya. Ipinadala ko ang demand letter kaninang umaga. Mukhang may isang taong biglang natakot na hindi magbigay ng kagyat na child support. Ang pera. Ang unang konkretong tagumpay. Hindi ito limos. Ito ay karapatan. Ibinaba ni Rafael ang telepono nang may huling banta. Ngunit hindi na ako natakot. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakahinga ako ng maluwag. Nagsisimula pa lang ako. Ngunit ang pakiramdam ng tagumpay ay panandalian lamang. Makalipas ang ilang minuto, isa pang mensahe ang dumating sa aking telepono. Mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Wala itong salita. Isang larawan lamang. Isang larawan ni Leo, natutulog sa kanyang kama sa ospital, na malinaw na kinunan mula sa labas ng bintana ng silid. At sa ilalim nito, isang maikling pangungusap. Mag-ingat ka sa bawat galaw mo. Ang larawan. Ang imahe ng aking natutulog na anak na kinunan ng palihim ay parang isang piraso ng yelo na dumurog sa apoy ng aking munting tagumpay. Ang hangin ay muling nawala sa aking mga baga. Si Rafael, ang duwag na ito, sa halip na harapin ako, ay ginagamit ang aming anak para takutin ako. Tumawag ka sa security. Mabilis na utos ni Sofia. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may biglaang tindi. Habang kinakausap ko ang gwardiya ng ospital sa intercom, mabilis niyang isinara at ikinabit ang kadena sa pinto ng aming silid. Lumapit siya sa bintana, maingat na sumilip mula sa gilid ng kurtina. Wala akong makitang kahina-hinala, sabi niya. Pero hindi na kayo ligtas dito. Kailangan nating umalis sa lalong madaling panahon. Ang aking isipan ay naglakbay pabalik sa iisang lugar na maaari kong puntahan. Ang bahay ni Tita Lorna. Ang amoy amag. Ang alikabok. Ang mismong lugar na nagdulot ng sakit sa aking anak. Hindi na kami babalik doon. Wala kaming ibang matutuluyan, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig. Meron, sagot ni Sofia. Kinuha ang kanyang telepono.
Mayroon akong isang maliit na condo unit na hindi ko na ginagamit. Doon muna kayo. Ligtas doon. Habang inaayos ni Sofia ang aming pag-alis kinabukasan, ang aking isip ay hindi mapakali. Paano nalaman ni Rafael kung saang ospital kami dinala? Paano niya nalaman ang eksaktong numero ng silid? Ang tanging taong nakakaalam. Isang malamig na katotohanan ang gumapang sa aking gulugod. Si Tita Lorna. Ang bawat piraso ng palaisipan ay biglang nagkabagay. Ang kanyang biglaang pagdating matapos kaming palayasin, ang kanyang patuloy na paghingi ng pera, ang kanyang suhestiyon na isanlako ang aking singsing at ang pag-atake ng hika ni Leo. Posible kayang sinadya niya? Kinabukasan, bago kami lumipat sa kondo ni Sofia, sinabi kong kailangan kong bumalik sa bahay ni Tita Lorna para kunin ang natitira naming mga gamit. Si Sofia na nauunawaan ang kailangan kong gawin ay nagpadala ng isang security escort kasama ko. Nadatnan ko si Tita Lorna sa kanyang sala, nanonood ng teleserye. "Oh, Amara, kamusta na si Leo? Nag-alala ako." Sabi niya, ang kanyang pag-arte ay perpekto. Hindi ko siya sinagot. Pumasok ako sa maliit na silid kung saan kami natulog at nagsimulang mag-impake ng aming iilang damit sa isang itim na supot ng basura. Ang aking puso ay dumadagundong sa galit at pait. Ang babaeng ito na kapatid ng aking ina. Ang dugo ng aking dugo ay tinatrato ako na parang isang palabas sa telebisyon na kanyang pinapanood. "Saan kayo pupunta? Akala ko ba dito muna kayo?" Tanong niya, sumusunod sa akin. Huminto ako. Hinarap ko siya. "Magkano?" Kumunot ang kanyang noo. "Anong magkano?" "Magkano ang ibinayad sa iyo ni Rafael?" Tanong ko. Ang aking boses ay malamig at walang emosyon. "Magkano ang halaga ng buhay ng pamangkin mo? Sapat ba para sa bagong TV na yan?" Itinuro ko ang bagong flat-screen television sa kanyang sala. Isang bagay na alam kong hindi niya kayang bilhin. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang maskara ng pag-aalala ay nahulog. At ang lumabas ay ang mukha ng kasakiman at pagkakasala. "Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tinutulungan lang kita." Pagkakailan niya. Sa sandaling iyon, kinuha ko ang aking telepono. Sa halip na ipakita ang larawan ni Leo, ipinakita ko sa kanya ang larawan ng bank deposit slip na ipinadala sa akin ni Sofia bilang katibayan ng pagbabayad ng child support, 50,000 piso. "Ito," sabi ko. "Ito ang perang ipinagkait ni Rafael sa anak niya habang siya ay naghihingalo. At alam mo kung ano ang masakit, tita? Kahit katiting nito, hindi mo nakita. Ginamit ka niya. Ginamit ka niya para takutin ako, para subaybayan ako. At pagkatapos itinapon ka na lang niya na parang basura." Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata, mula sa pagkakasala patungo sa galit. Hindi galit sa akin, kundi galit dahil nalinlang siya. "Hindi ko na kailangan ng tulong mo," sabi ko. Dinampot ang supot ng basura. Sa aking pag-alis, iniwan ko ang 10,000 piso mula sa perang ipinadala ni Rafael sa ibabaw ng kanyang mesa. Bayad para sa mga gabing pinatuloy mo kami, at bayad para sa aral na itinuro mo sa akin. Tumigil ako sa may pinto at hinarap siyang muli. "Wag na huwag ka nang magpapakita sa akin o sa anak ko. Dahil sa susunod, hindi na lang 10,000 ang mawawala sa iyo." Lumabas ako ng bahay na yon, hindi lumingon pabalik. Iniwan ko roon ang huling piraso ng aking pagiging inosente. Ang paniniwalang ang dugo ay mas malapot kaysa sa tubig. Natutunan ko sa masakit na paraan na kung minsan, ang pinakamakamandag na ahas ay ang ahas na nasa loob mismo ng iyong damuhan. Ang kondo ni Sofia ay isang santuwaryo. Maliit ito ngunit malinis at higit sa lahat, ligtas. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo,
Nakatulog ako nang walang takot na may nanonood sa amin. Si Leo, sa isang malinis na kapaligiran, ay mabilis na gumaling. Ang tunog ng kanyang paghinga na malaya at walang kahirapan ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang kayamanan. Sa panibagong kaligtasan na ito, nagsimula ang tunay na trabaho. Ginawa naming war room ang maliit na sala ni Sofia. Ang mesa sa kainan ay napuno ng mga dokumento, isang laptop at walang katapusang tasa ng kape. Hindi sapat ang recording para manalo tayo sa annulment at custody. Paliwanag ni Sofia isang gabi. Kailangan nating patunayan na si Rafael ay psychologically incapacitated para maging isang asawa at ama. At kailangan nating patunayan na mayroon kang kakayahang suportahan si Leo ng mag-isa. Kailangan nating sirain ang kanyang kredibilidad habang itinatayo ang sayo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng direksyon. Hindi na ito tungkol sa emosyon. Ito ay tungkol sa estratehiya. Sinimulan namin ang paghuhukay sa nakaraan. Inilabas ko ang lahat ng lumang bank statement at credit card bill na naitago ko sa isang baul, mga dokumentong minsan kong itinuring na basura, ngunit ngayon ay mga potensyal na piraso ng ginto. Naaalala mo ba ang sinabi niya sa recording? Tanong ni Sofia. Tungkol sa bagong kinabukasan kasama si Ilse? Tumango ako. Ang mga taong tulad ni Rafael, hindi sila basta-basta gumagastos. Bawat galaw nila may layunin. Hanapin natin ang pera, Amara. Sundan natin ang pera. At iyon ang ginawa namin. Sa loob ng maraming araw, inisa-isa namin ang bawat transaksyon. Mga hapunan sa mga mamahaling restaurant na hindi ko kasama. Mga flight papuntang Europa na sinabi niyang para sa trabaho. At higit sa lahat, mga alahas. Napakaraming alahas na binili mula sa mga eksklusibong tindahan na kailanman ay hindi ko nakita. Ngunit may isang pattern na mas nakapukaw ng aming pansin. Mga regular na pagbabayad sa isang kumpanyang may pangalang Van Doren Cultural Consultancy, ang apelyido. Ilse Van Doren, Cultural Consultancy, sabi ni Sofia. Ang kanyang kilay ay nagkasalubong sa pagdududa. Mukhang masyadong maginhawa. Isang mabilis na paghahanap sa internet ang nagbigay sa amin ng sagot. Ang Van Doren Cultural Consultancy ay isang lehitimong kumpanya na nakabase sa Netherlands na pinamumunuan ng ama ni Ilse. Nag-aalok ito ng mga serbisyo sa mga international na kumpanya na gustong pumasok sa merkado ng Europa. Pero si Rafael ay isang diplomat, hindi isang negosyante. Sabi ko, eksakto. Sagot ni Sofia, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Posible kayang ginagamit niya ang posisyon niya para tulungan ang mga kumpanyang Pilipino na makuha ang serbisyo ng kumpanya ng tatay ni Ilse kapalit ng isang donasyon o kickback na idinadaan sa kumpanyang yon. Ang ibig sabihin nito ay mas malaki pa kaysa sa simpleng pagtataksil. Ito ay korupsyon. Ang paggamit sa posisyon sa gobyerno para sa personal na pakinabang. Habang naghuhukay kami sa mga papeles, ako naman ay naghuhukay sa sarili kong mga alaala. Pinilit kong alalahanin ang bawat pag-uusap, bawat pangalan ng kumpanyang kanyang nabanggit, bawat business trip na kanyang ginawa. Inilista ko ang lahat, ang aking isipan na minsan niyang tinawag na simple at para sa bahay lamang, ay naging isang imbakan ng impormasyon. Ang mga detalyeng dati walang halaga, isang pangalan ng CEO na kanyang pinuri, isang business card na naiwan sa kanyang desk, isang pag-uusap sa telepono na narinig ko, ay ngayon naging mga sinulid na humahabi sa isang mas malaking larawan ng panloloko. Isang gabi, habang tinitingnan ko ang isang lumang larawan namin ni Rafael mula sa isang diplomatic event, may napansin ako. Sa likod niya, nakikipag-usap sa isang grupo ng mga negosyante ay ang ama ni Ilse. At sa tabi ng ama ni Ilse ay ang may-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng konstruksyon sa Pilipinas. Isang kumpanyang naaalala kong madalas banggitin ni Rafael. Ang kumpanyang yon
ay nag-anunsyo kamakailan ng isang malaking proyekto sa Europa. Ipinakita ko ito kay Sofia. Ngumiti siya. Bingo! Hindi na lang natin hawak ang isang bato, Amara. Hawak na natin ang pundasyon ng kanyang kaharian. Sa gitna ng aming pagtatrabaho, tumunog ang telepono ni Sofia. Isang tawag mula sa isang pribadong investigador na kanyang inupahan. Okay. Sige. Salamat, sabi niya bago ibaba ang tawag. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang muka ay seryoso. May nahanap ang PI ko. Si Ilse Van Doren. Hindi na siya buntis. Nanganak na siya noong 1 linggo. Isang malusog na sanggol na lalaki. Ang balita ay parang isang suntok sa aking sikmura. Mayroon na siyang bagong pamilya. Isang bagong anak na lalaki. Tila ba ang 10 taon namin at si Leo ay tuluyan ng nabur. Ngunit pagkatapos, idinugtong ni Sofia ang huling piraso ng impormasyon, isang detalyeng nagpabago sa lahat. At ayon sa birth certificate na nakuha niya, ipinangalan ng bata na Rafael Lucero Jr. Ang pangalang Rafael Lucero Jr. Inulit-ulit ko ito sa aking isipan tulad ng isang mapait na orasyon. Sa aming kultura, ang pagpapangalan ng junior ay isang pagpasa ng korona, isang pampublikong pagkilala sa tagapagmana. Si Leo, ang aking anak, ang tunay na panganay, ay hindi kailanman binigyan ng ganoong karangalan. Siya ay itinuring na anak lamang ng isang asawang pambahay. Ang batang ito, ang anak ng kabit, ang siyang pinili upang dalhin ang buong bigat ng pangalan ng ama. Ang sakit na dulot nito ay malalim, ngunit hindi ito nagpalumpo sa akin. Bagkus, naging malinaw ang aking sunod na hakbang. Ang balitang ito, ang perpektong lason, at alam ko kung sino ang dapat unang makatikim nito. Isinuot ko ang aking pinakamaayos na damit, isang simpleng puting blusa at itim na slacks. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Wala nang bakas ng Amara na umiiyak at nagmamakaawa. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay may matigas na panga at mga matang walang takot. Si Sofia ang nagmaneho, ngunit ako ang haharap mag-isa. Ito ay isang usaping pampamilya at ako ang tatapos nito. Ang malaking tarangkahan ng mansyon ng mga Lucero ay bumukas ng dahan-dahan. Ang parehong tarangkahan na ipinagsarhan sa amin ni Leo noong gabing iyon ng ulan. Sinalubong ako ng mayordoma, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pag-aalinlangan, ngunit hindi niya ako mapigilang pumasok. Ako pa rin, sa papel, ang asawa ng kanyang amo. Nadatnan ko si Doña Teresa sa veranda, umiinom ng kanyang tsaa, habang nakatingin sa kanyang paboritong hardin ng mga orkidyas. Ang kanyang tindig ay perpekto pa rin, ngunit napansin ko ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay nang makita ako. Ang recording na ipinadala namin ay malinaw na nag-iwan ng marka. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong, hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang mga bulaklak. Kung pera ang kailangan mo, kausapin mo ang abogado ni Rafael. Hindi ako sumagot agad. Lumapit ako sa mesa at maingat na inilapag ang isang manipis na folder na kulay kayumanggi. Hindi po ako nandito para humingi ng pera, Doña Teresa. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado at may respeto. Nandito po ako para ipagtanggol ang bagay na pinakamahalaga sa inyo, ang pangalan ng inyong pamilya. Lumingon siya sa akin. Ang isang kilay ay nakataas. At sa tingin mo ba, kailangan ko ang tulong ng isang babaeng walang pinag-aralan sa negosyo para protektahan ang aking pamilya? Hindi po sa negosyo, sagot ko. Binuksan ko ang folder. Sa kahiyan. Inilabas ko ang unang dokumento, ang birth certificate mula sa Netherlands. Labis po ninyong ipinagmamalaki ang malinis na reputasyon ng mga Lucero. Ang hiya ng pamilya ang inyong korona. Ngunit ang anak niyo po, si Rafael, ang mismong naglalagay ng putik dito. Itinuro ko ang pangalan sa papel. Si Ilse Van Doren ang kanyang kabit.
Nanganak na po siya at ipinangalan ng bata na Rafael Lucero Jr. Nakita ko ang pagbagsak ng mukha ni Doña Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang pangalan. Para sa isang tradisyonal na pamilya, ang pagkakaroon ng anak sa labas ay isang bagay na itinatago sa dilim. Ang pagpapangalan dito ng junior ay isang pampublikong deklarasyon ng iskandalo. Sinungaling ka, bulong niya, ngunit walang lakas sa kanyang boses. Inilabas ko ang susunod na mga dokumento, mga bank transfers, at hindi lang po iyan, ginagamit niya ang impluwensya ng inyong pamilya at ang kanyang posisyon sa gobyerno para sa korupsyon. Ang lahat ng luho ng babaeng ito at ng kanyang pamilya ay galing sa mga kickback. Kapag lumabas ito sa publiko, Doña Teresa, hindi lang karera ni Rafael ang babagsak. Ang buong pangalan ng Lucero ay magiging kasing kahulugan ng pagnanakaw at iskandalo. Ang katahimikan sa veranda ay naging mabigat. Tinitigan ni Doña Teresa ang mga papel. Ang kanyang mga kamay, na laging nakahawak ng mahigpit sa kontrol, ay tuluyan ng nanginig. Nakita niya na ang perpektong imahe ng kanyang anak ay isang ilusyon lamang, isang bulok na prutas na may magandang balat. Bakit mo ito ipinapakita sa akin? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay may bahid na ng kahinaan at takot. Para sirain kami? Para patunayan sa inyo kung sino talaga ang nagpapabagsak sa pamilyang ito. Matatag kong sagot. Nang palayasin niyo kami ni Leo, inakala niyong ako ang sakit na kailangang tanggalin. Pero ang totoo, ang sakit ay nasa loob mismo ng inyong bahay. Ako ang laging sumasalo ng mga pagkukulang niya. Ako ang nagtatakip sa kanyang mga dumi. Ngayong wala na ako, nakikita niyo na ang tunay na Rafael. Kinuha ko ang aking bag. Ang aking misyon ay tapos na. Naitanim na ang katotohanan bago ako umalis. Sa isang kilos na puno ng sinseridad at huling paggalang, yumuko ako ng bahagya. Hindi para magmano, kundi isang simpleng pagbibigay-pugay sa isang ina na ngayon ay kailangang harapin ang kabiguan ng kanyang sariling pagpapalaki. Magandang umaga po, Doña Teresa. Naglakad ako palabas. Ang aking likod ay tuwid. Sa unang pagkakataon, hindi ako ang umalis na nakayuko. Nang makasakay ako sa sasakyan ni Sofia, nakita ko mula sa side mirror ang mabilis na pagdating ng sasakyan ni Rafael sa mansyon. Marahil ay tinawagan siya ng kanyang ina. Ilang minuto ang lumipas. Sa pamamagitan ng koneksyon ni Sofia sa bangko, nakatanggap kami ng isang impormasyon. Ang lahat ng personal na account ni Rafael, kabilang ang kanyang trust fund at ang credit card na ginagamit niya para sa mga luho ni Ilse, ay sabay-sabay na na-freeze. Ang utos ay nagmula sa matriarch ng pamilya. Ipinutol na ng Reyna ang ulo ng kanyang sariling anak. Ang pag-freeze sa mga account ni Rafael ay hindi isang deklarasyon ng tagumpay. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Ngayon, si Rafael ay parang isang mabangis na hayop na nasukol sa isang kanto. Desperado, galit at mas mapanganib. Ang kanyang mga tawag ay naging sunod-sunod. Mga banta, mga sumpa. Ngunit sa likod ng bawat salita ay naroon ang isang bagay na hindi ko pa naririnig mula sa kanya noon. Takot. Hindi pa tayo tapos, Amara, sabi ni Sofia, habang pinagmamasdan namin ang nag-iilaw na screen ng aking telepono. Ipinutol lang ng nanay niya ang kanyang mga galamay, pero ang ulo ng ahas ay buhay pa. Kailangan nating siguraduhin na hindi na ito makakatuklaw pa. Ang plano ay nangangailangan ng perpektong tiyempo. Ang taunang diplomatic corps ball ay gaganapin sa susunod na linggo. Ito ang pinakamalaking pagtitipon ng mga diplomatiko, politiko, at makapangyarihang negosyante sa bansa. Ito ang entablado ni Rafael, ang lugar kung saan siya nagniningning, at ito rin ang magiging lugar ng kanyang pagbagsak. Hindi na kami gumamit ng mga hindi matutunton na email. Ang laso na ito ay kailangang ihain ng hayagan. Sa tulong ng mga koneksyon ni Sofia sa media,
Isang blind item ang nagsimulang kumalat sa mga social circle ng mayayaman ilang araw bago ang ball. Tungkol ito sa isang kilalang diplomatiko na may relasyon sa isang dayuhan na anak ng isang maimpluwensyang negosyante at ang paggamit ng posisyon para sa paborableng mga kontrata. Walang pangalan, ngunit ang mga detalye ay sapat na upang ang mga nakakaalam ay magsimulang magbulungan. Pagkatapos, 2 araw bago ang ball, ang pangalawang bahagi ng plano ay isinagawa. Ipinadala ni Sofia bilang aking opisyal na abogado ang isang kumpletong set ng mga ebidensya. Ang birth certificate, ang mga bank statement na nagpapakita ng mga transaksyon sa Van Doren Cultural Consultancy, ang mga larawan ni Rafael kasama ang ama ni Ilse at ang mga CEO ng kumpanya sa pinakamalaking kalaban ni Rafael sa departamento. Isang taong matagal nang naghihintay ng pagkakataong umangat. Ang sobre ay walang anumang kahilingan, tanging impormasyon lamang. At para sa huling hakbang, ipinadala namin ang pinakaunang sandata, ang recording ng kanyang talumpati sa Dutch. Ngunit sa pagkakataong ito, ipinadala namin ito sa isang tao lamang, ang CEO ng kumpanya ng konstruksyon na kasosyo ng mga Van Doren. Bakit sa kanya lang? Tanong ko. Dahil ang mga taong tulad niya ay hindi kumikilos base sa moralidad. Paliwanag ni Sofia, kumikilos sila base sa panganib. Sa sandaling malaman niyang ang kanyang koneksyon sa gobyerno ay isang aroganteng tao na kayang ipahiya at siraan ng hayagan ang sarili niyang asawa sa harap ng mga kasosyo, iisipin niyang kaya rin itong gawin sa kanya. Si Rafael ay hindi na isang asset, isa na siyang liability. Ang gabi ng Diplomatic Corp Ball, hindi ako nagpunta. Sa halip, sa loob ng aming ligtas na kondo, pinanood namin ni Sofia ang mga kaganapan sa pamamagitan ng mga update mula sa kanyang mga contact sa media. Ayon sa kanila, dumating si Rafael na nag-iisa, ang kanyang ngiti ay pilit. Halatang sinubukan niyang ipakita na normal ang lahat, ngunit ang mga bulungan ay sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Ang mga taong dati lumalapit para bumati ay bigla na lang umiiwas. Ang kanyang mga ngiti ay hindi na sinasagot. Naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng hangin sa paligid niya. Ang tiyak na sandali ng kanyang pagbagsak ay hindi isang malakas na pagsabog, kundi isang tahimik na pagtalikod. Ang CEO ng kumpanya ng konstruksyon na inaasahan niyang kakausapin tungkol sa kanilang kasunduan ay simpleng nilampasan lamang siya na parang hindi siya nakita at nakipagkamay sa kanyang kalaban sa departamento. Isang matandang ambasador na itinuturing niyang mentor ay tinapik lamang siya sa balikat at bumulong, "Sayang ka anak, sayang na sayang." Ang bawat pag-iwas, bawat malamig na tingin ay isang pako sa kanyang kabaong. Hindi siya sinigawan, hindi siya inakusahan. Mas malala pa roon, siya ay binaliwala. Para sa isang taong nabubuhay sa atensyon at paghanga, ito ang pinakamatinding parusa. Nang gabing iyon, umuwi si Rafael hindi bilang isang bituin, kundi bilang isang multo. Kinabukasan, ang balita ay opisyal na. Inanunsyo ng departamento ang isang internal investigation laban kay Rafael Lucero dahil sa mga alegasyon ng impropriety and conduct unbecoming of a diplomat. Siya ay sinuspinde ng walang katiyakan. Habang binabasa ko ang balita sa aking telepono, wala akong naramdamang galak. Tanging isang malalim at nakakapagod na pakiramdam ng pagtatapos. Ang kahariang kanyang itinayo sa ibabaw ng aking mga sakripisyo ay sa wakas ay gumuho. Ngunit ang kwento ay hindi pa tapos. Sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang tao ang kumontak kay Sofia. Si Ilse Van Doren, nais niyang makipag-usap, hindi sa akin, kundi sa aking abogado,
At ang kanyang tono ay hindi na tono ng isang reyna. Ito ay tono ng isang taong nagsisimula ng matakot para sa kanyang sariling kinabukasan. Ang pakikipag-usap ni Ilse Van Doren kay Sofia ay hindi isang negosasyon. Ito ay isang pagtatangkang magligtas ng sarili. Nais niyang malaman kung ang pangalan niya at ng kanyang ama ay kasama sa anumang posibleng kaso. Sabi ni Sofia sa akin pagkatapos ng kanilang video call. Nang wala na ang pera at impluwensya ni Rafael, wala na rin siyang pakinabang kay Ilse. Ang tanging inaalala niya ngayon ay kung paano makakalabas sa gulo na ito nang hindi nadudungisan. Ayon kay Sofia, si Ilse ay handang makipagtulungan. Ibig sabihin, handa siyang isuko si Rafael kapalit ng kaligtasan. Handa siyang magbigay ng testimonya tungkol sa mga usapan nila sa mga plano ni Rafael na gamitin ang kanilang cultural consultancy bilang isang paraan para maglaban ng pera. Ang pag-ibig na minsan nilang ipinagmalaki sa harap ko ay naging kasing halaga na lamang ng isang transaksyon sa negosyo na nalugi. Hayaan mo siyang matakot, sabi ko kay Sofia. Ang takot ang magtutulak sa kanya na gumawa ng mga pagkakamali. At iyon nga ang nangyari. Sa gitna ng internal investigation, nawala ng access si Rafael sa lahat ng kanyang yaman. Ang kanyang mga credit card ay hindi na gumagana. Ang kanyang mga kaibigan ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang mansyon ng kanyang ina ay sarado na para sa kanya. Sa isang iglap, ang lalaking nabuhay sa luho ay naging isang pulubi. Ang kanyang desperasyon ay humantong sa isang malaking pagkakamali. Sinubukan niyang bawiin ang isa sa kanyang mga investment na nakatago sa pangalan ng isang kasosyo. Ngunit ang kasosyong ito, na nabalitaan na ang kanyang pagbagsak, ay tumangging ibigay ang pera. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa telepono. Isang pagtatalong. Sa kabutihang palad, ay na-record ng nasabing kasosyo bilang proteksyon sa sarili. Sa recording, malinaw na inamin ni Rafael ang tungkol sa kanilang mga ilegal na transaksyon. Ang recording na yon ay mabilis na nakarating sa mga awtoridad. Ang pagbagsak ay mabilis at walang awa. Hindi na ito isang simpleng internal investigation, naging isang formal na kasong kriminal, pandarambong, corruption. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami ni Leo sa ating maliit ngunit payapang apartment, nakita ko ang balita sa telebisyon. Isang video. Si Rafael Lucero, ang dating makisig at makapangyarihang diplomatiko, ay pinalabas mula sa isang gusali. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas sa kanyang likuran. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot. Ang kanyang mukha, na dati laging puno ng pagmamataas, ay nakayuko sa kahihiyan habang itinatakip ng isang pulis ang kanyang ulo bago siya ipasok sa isang sasakyan ng pulisya. Hindi ako nakaramdam ng paghihiganti. Wala. Tanging isang malalim na kalungkutan para sa lalaking minsan kong minahal at isang matinding pasasalamat na ako at ang aking anak ay malayo na sa mundong yon. Mommy, sino yon? Tanong ni Leo na nakaturo sa telebisyon. Pinatay ko ang TV. Isang malungkot na tao lang, anak. Ang mga sumunod na araw ay parang isang domino effect. Nang malaman ni Ilse ang tungkol sa pag-aresto, ginawa niya ang inaasahan. Isang araw, walang paalam, umalis siya ng bansa kasama ang kanyang anak, pabalik sa Netherlands. Iniwan niya si Rafael na harapin ang kanyang mga kasalanan ng mag-isa. Ang bagong kinabukasan na kanilang pinangarap ay naging abo. Si Doña Teresa, ang babaeng naglagay ng hiya kaysa sa lahat, ay nakakuha ng kanyang nais sa pinakamasakit na paraan. Ang pangalan ng Lucero ay nasa lahat ng pahayagan, hindi para sa karangalan, kundi para sa iskandalo. Nagkulong siya sa kanyang mansyon, tumatangging makipag-usap kanino man. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Ang kanyang kaharian ay gumuho dahil sa mismong prinsipe na kanyang kinoronahan. At si Tita Lorna,
Isang araw, nakatanggap ako ng isang maikling text mula sa kanya. Patawad. Hindi ko ito sinagot. Ang lahat ng taong naging bahagi ng aking pagdurusa ay isa-isang bumagsak, hindi dahil sa aking direktang kamay, kundi dahil sa bigat ng kanilang sariling mga kasalanan. Ang aking ginawa lamang ay ang sindihan ang ilaw. Sila na mismo ang nagkalat ng mga anino na sa huli ay lumamon sa kanila. Sa gitna ng lahat ng ito, dumating ang isang sulat mula sa abogado ni Rafael. Hindi na ito isang petisyon para sa annulment. Isa itong alok. Handa siyang ibigay ang lahat. Isang mabilis at tahimik na annulment, ang nag-iisang kustodya ni Leo, at isang malaking financial settlement, kapalit ng isang bagay, ang aking pananahimik. Hawak ko ang sulat sa aking kamay. Ang kapangyarihan ay nasa akin na ngayon. Ang kapangyarihang tapusin ang lahat. Inilatag ko ang sulat sa mesa sa harap ni Sofia. Binasa niya ito. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng anumang emosyon. Ito na, sabi niya. Ang alok ng pagsuko. Kung tatanggapin mo ito, tapos na ang lahat. Makukuha mo ang kalayaan mo, ang kustodya ni Leo, at sapat na pera para magsimula muli nang hindi na muling lilingon pa. Tiningnan ko ang mga salita sa papel. Financial settlement, uncontested annulment, sole custody. Ito ang lahat ng bagay na ipinaglaban ko. Ang lahat ng bagay na iniyakan ko. Nasa harapan ko na. Isang pirma na lang ang layo. Ngunit may isang bagay na mali. Ang aking pananahimik. Hinihiling niyang manahimik ako tungkol sa kanyang mga krimen sa korupsyon. Hinihiling niyang hayaan ko siyang gamitin ang natitirang impluwensya ng kanilang pamilya upang makahanap ng butas sa batas at makatakas sa mas mabigat na parusa. Ano ang sinasabi ng puso mo, Amara? Tanong ni Sofia, na tila nababasa ang aking pag-aalinlangan. Naalala ko ang gabi sa ospital, ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa habang yakap ko ang aking anak. Nahirap huminga. Naalala ko ang bawat pisong pinaghirapan ko sa paglalabada, ang bawat insultong tiniis ko. Kung tatanggapin ko ang pera kapalit ng aking pananahimik, hindi ba't para ko na ring sinabi na ang lahat ng paghihirap na yon ay may presyo? Ang gusto ko ay hustisya, Sofia, sabi ko. Ang aking boses ay matatag. Hindi paghihiganti, hustisya, para sa akin, para sa anak ko, at para sa lahat ng taong niloko niya. Ngumiti si Sofia, iyon ang sagot na hinihintay niya. Tinanggihan namin ang alok. Ang paglilitis ni Rafael ay naging isang pampublikong panoorin. Sa tulong ng testimonya ni Ilse Van Doren na ibinigay sa pamamagitan ng isang video deposition mula sa Netherlands para iligtas ang kanyang sarili at ng iba pang mga ebidensya, ang kaso laban sa kanya ay naging matibay. Wala ako sa korte noong binasa ang hatol, ngunit pinanood ko ito sa balita. Si Rafael Lucero ay napatunayang nagkasala sa lahat ng kaso at hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang karma ay hindi isang biglaang kidlat mula sa langit. Ito ay isang mabagal at masusing proseso ng pag-ani sa iyong itinanim. Si Doña Teresa ay hindi kailanman bumisita sa kanyang anak sa kulungan. Ang kahihiyan ay mas matimbang kaysa sa pagmamahal ng isang ina. Ibinenta niya ang malaking mansyon at namuhay ng tahimik at malayo sa mata ng publiko, pasan ang bigat ng isang pangalang siya mismo ang sumira. Si Ilse ay hindi na bumalik sa Pilipinas. Ang kanyang pangalan at ng kanyang ama ay nalinis. Ngunit ang kanilang reputasyon sa mundo ng negosyo ay nabahiran na magpakailanman. At si Tita Lorna, nabuhay siya sa kahihiyan sa kanilang maliit na komunidad, isang buhay na aral tungkol sa kasakiman at pagtataksil. Ang annulment namin ay naaprubahan ng walang anumang pagtutol. Ang opisyal na papel na naghihiwalay sa amin ay hindi nagdulot ng kasiyahan, kundi ng kapayapaan. Isang formal na pagsasara ng isang kabanata ng aking buhay na puno ng sakit. Isang hapon,
Ilang buwan matapos ang lahat, dinalaw ako ni Sofia sa aming apartment. May dala siyang isang sobre mula sa gobyerno. Sabi niya, bilang bahagi ng kanilang anti-corruption program, ang isang bahagi ng mga nakumpiskang yaman mula kay Rafael ay ibinibigay bilang reward sa mga taong nakatulong sa investigasyon. Binuksan ko ang sobre. Sa loob ay isang tseke na may halagang hindi ko kailanman naisip na hahawakan sa buong buhay ko. Hindi ito settlement. Hindi ito bayad pinsala. Ito ay bunga ng pagpili sa tama. Tinitigan ko ang tseke. Pagkatapos ay tumingin ako sa aking anak na naglalaro sa sahig. Ngayon, meron na akong kakayahan na ibigay sa kanya ang lahat. Isang magandang edukasyon, isang komportableng buhay, isang kinabukasang hindi na mababalot ng anino ng kanyang ama. Pero hindi lang pera ang napanalunan ko. Sa pagtatapos ng lahat, ang pinakamahalagang bagay na nabawi ko ay hindi ang pera o ang hustisya. Ito ay ang aking sarili, ang amara na nawala sa anino ng ibang tao. Hawak ko na ngayon ang panulat at sa kauna-unahang pagkakataon, ako na ang magsusulat ng susunod na kabanata ng aking buhay. Ang pera mula sa gobyerno ay hindi ko itinuring na isang swerte. Itinuring ko itong isang responsibilidad at isang pagkakataon. Sa halip na bumili ng mga bagay na magbabalik sa akin sa marangyang buhay na minsan kong naranasan, ipinuhunan ko ito sa isang bagay na tunay na sa akin, ang aking kaalaman. Ginamit ko ang isang bahagi nito para itayo ang Amoris Financial Consultancy, isang maliit na opisina, 2 empleyado at isang malaking misyon, ang tulungan ang mga kababaihan, lalo na ang mga ina na nasa mapang-abusong relasyon na makamit ang kanilang kalayaan sa pananalapi. Ang Amoris ay isang salitang Latin na nangangahulugang ikaw ay minamahal. Isang paalala sa bawat kliyente na karapat-dapat silang mahalin, lalo na ng kanilang sarili. Ang aking karanasan ang naging pinakamalaking puhunan ko. Nauunawaan ko ang takot sa isang blankong bank account. Alam ko ang pakiramdam ng pagiging kontrolado sa pamamagitan ng pera. At alam ko rin kung paano gamitin ang kaalaman sa pananalapi bilang isang sandata para sa paglaya. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa aking kumpanya, hindi dahil sa connection ko sa iskandalo ni Rafael, kundi dahil sa mga totoong kwento ng tagumpay ng aking mga kliyente. Isang dating may bahay na natutong mag-invest sa stock market. Isang ina na nakatakas sa isang mapanakit na asawa at nakapagtayo ng sarili niyang maliit na negosyo. Bawat tagumpay nila ay tagumpay ko rin. Hindi na ako si Amara Lucero, ang asawa ng diplomatiko. Ako na si Miss Amara, ang CEO. Ang aking mga kamay, na minsan niyang tinawag na magaspang na parang papel de liha, ay ang mga kamay na pumipirma ngayon sa mga kontrata, nakikipagkamay sa mga bagong kasosyo, at humahaplos sa buhok ng aking anak tuwing gabi. Ang mga kamay na ito ay naging simbolo ng aking lakas. Isang umaga, habang nagkakape ako sa aking opisina, natanaw mula sa bintana ang abalang lungsod ng Makati. Pumasok ang aking sekretarya. Mama Mara, may naghahanap po sa inyo. Wala po siyang appointment. Sino daw? Teresa Lucero po. Ang pagdalaw ni Doña Teresa ay hindi ko inaasahan. Ilang taon na ang lumipas. Ang dati matikas na matriarch ay isa ng matandang babae na may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Nagdala siya ng isang malaking basket ng mga prutas para kay Leo. Tinanggap ko siya sa aking opisina. Umupo siya at sa unang pagkakataon, hindi siya nakatingin sa akin mula sa itaas, kundi bilang isang kapantay. Narinig ko ang tungkol sa iyong kumpanya, sabi niya. Ipinagmamalaki kita, Amara. Ang mga salitang yon na minsan kong pinangarap na marinig ay dumating sa panahong
Hindi ko na ito kailangan. Ngunit tinanggap ko ito nang may pasasalamat. Nag-usap kami, hindi bilang magbiyanan, kundi bilang dalawang babaeng sinaktan ng iisang lalaki. Humingi siya ng tawad, hindi isang madamdaming paghingi ng tawad, kundi isang tahimik at taimtim na pag-amin sa kanyang mga pagkakamali, sa kanyang pagkabulag, sa kanyang pagpapahalaga sa pangalan kaysa sa tao. Bago siya umalis, iniwan niya ang isang lumang litrato sa aking mesa. Isang litrato ni Rafael noong bata pa ito, nakangiti at inosente. Kung may pagkakataon kang kausapin siya, sabihin mo lang na, naaalala ko pa rin ang batang ito. Sabi niya bago tuluyang umalis. Hindi ako nangako. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso at ang kay Rafael ay hindi ko pa kayang ibigay. Ngunit sa pagtanggap ko sa paghingi ng tawad ni Doña Teresa, naramdaman ko ang paghilom ng isang malalim na sugat. Ang araw ay nagtapos sa aming maliit ngunit masayang apartment. Habang tinutulungan ko si Leo sa kanyang takdang aralin sa pagbasa, isang pamilyar na salita ang kanyang binaybay. Oy kami, the Monday our mother. Ano po yun, Mommy? Ang ibig sabihin niyan ay ina. Sa wikang Dutch, anak. Sagutin ko. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kinuha ko ang libro. Ang mga salitang Dutch na minsan ay naging sandata upang saktan ako, ay ngayon ay mga ordinaryong salita na lamang sa isang pahina ng libro. Wala na itong kapangyarihan sa akin. Wala na itong lason. Hinagkan ko si Leo sa noo. Dito, sa tahimik na sandaling ito, kasama ang aking anak. Sa tahanang itinayo ko mula sa aking sariling lakas, natagpuan ko ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito ang pagbagsak ng aking mga kaaway. Hindi ito ang pera sa bangko o ang pangalan sa pinto ng aking opisina. Ang tagumpay ay ang kapayapaan, ang katahimikan sa puso, ang bagong umaga na sumisikat pagkatapos ng isang mahabang gabi ng kadiliman. At alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na ito ay simula pa lamang. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula nang huling marinig ko ang pangalan ni Rafael Lucero sa balita. Ang kanyang mundo, na puno ng mga kumikinang na ilaw at huwad na papuri, ay lumiit hanggang sa maging isang 4 na sulok na selda. Isang beses lang siyang sumulat sa akin noong unang taon niya sa loob. Ang sulat ay hindi naglalaman ng pagsisisi, kundi ng paninisi. Kung hindi raw dahil sa akin, sana ay nasa itaas pa rin siya. Kung naging mas bulag lang daw sana ako, mas sunod-sunuran, mas tanga. Binasa ko ang sulat ng walang anumang galit o pait. Pagkatapos, dinala ko ito sa aming maliit na lababo. Sinindihan ko ang isang sulok nito at pinanood ang dahan-dahang paglamon ng apoy sa mga salitang puno ng lason. Ang papel ay naging abo at kasama nito, ang huling piraso ng kapangyarihan niya sa akin ay naglaho at tinangay ng hangin. Hindi ko siya pinatawad, ngunit pinalaya ko na ang aking sarili mula sa pangangailangang gawin iyon. At iyon ay sapat na. Si Doña Teresa ay pumanaw 2 taon na ang nakalipas. Namatay siyang mag-isa sa isang pribadong nursing home. Ang kanyang yaman ay hindi nagawang punan ang kahungkagan na iniwan ng isang nasirang pangalan. Ang hiya na kanyang iningatan ay siya ring multong pumatay sa kanya. Si Sofia ay isa na ngayong partner sa kanyang law firm, isa sa mga pinakamahusay na abogada sa bansa. Hanggang ngayon, siya pa rin ang ninang ni Leo, ang kasama ko sa bawat tagumpay at ang sandalan ko sa iilang mahirap na araw. Ma'am, lalamig na yang kape mo. Isang boses ang pumukaw sa aking pag-iisip. Napangiti ako. Si Leo, 15 taong gulang na, mas matangkad na sa akin, at may mga matang puno ng buhay at pangarap. Inilapag niya ang isang plato ng almusal sa aking harapan sa aming maliit na balkonahe na tanawang umaga. Sorry anak, may naalala lang, sabi ko. Siya na naman? Tanong niya. Hindi na kailangang banggitin ang pangalan. Alam na niya ang kwento. Isang bersyon na simple at sapat para sa kanyang edad. Hindi
Sagot na ko, hinahawakan ng kanyang kamay. Naalala ko lang kung gaano tayo kaswerte ngayon. Tumingin ako sa paligid ng aming tahanan. Hindi ito isang mansyon, ngunit bawat sulok nito ay puno ng init. Ang mga pader ay pinalamutian ng mga painting na ako mismo ang gumawa. Isang libangang muli kong binuhay. Ang hangin ay may amoy ng kape at ng bagong lutong pandesal. At higit sa lahat, puno ito ng tawa. Ang Amaris Consultancy ay lumago na. Mayroon na kaming 3 sangay sa buong bansa. Ngunit ang pinakamalaking tagumpay ko ay hindi ang mga numero sa aming financial reports. Ito ay ang mga liham pasasalamat mula sa mga babaeng natulungan naming makatayo sa sarili nilang mga paa. Tumingin ako sa aking mga kamay na nakapatong sa tasa ng kape. Hindi na sila kasing kinis ng dati. May mga kalyo mula sa pagbubuhat ng mga responsibilidad. May mga guhit ng panahon at karanasan. Ngunit hindi na sila parang papel de liha. Sila ay mga kamay ng isang tagapagtayo, isang ina, isang nakaligtas. Ang kapayapaan pala ay hindi ang kawalan ng gulo. Ito ay ang katahimikan pagkatapos ng bagyo. Ito ang kakayahang tingnan ang nakaraan ng walang sakit, harapin ang kasalukuyan ng may pasasalamat, at yakapin ang hinaharap ng may pag-asa. Dito, sa sikat ng araw ng isang bagong umaga, kasama ang aking anak, hawak ang isang mainit na tasa ng kape, natagpuan ko ang aking kapayapaan. Hindi ito ibinigay sa akin. Itinayo ko ito mula sa mga durog na piraso ng aking kahapon, at ito ay sa akin magpakailanman.